naka-folder na siya dito sa file manager. So ano ba, dito ko na lang gagawin sa my web community. Tapos ito, nag-create na ako ng index.php. Edit ko na lang. Para matry natin, maglalagay lang ako dito ng PHP code. Tapos mag-echo lang ako ng hello world. Semicolon. Tapos save ko Tapos punta na ako dun sa Noel, yung mywebcommunity.org. Pag in-enter ko, dapat may hello world. So ayan, hello world. So working yung PHP natin. So ipipaste ko na po dyan, alisin ko na to lahat Ipipaste ko na dyan yung kinapi kong code, yung legit na award space. So ito yung code ng legit na award space login. Save ko siya. Ayan, na-save na. Tapos refresh ko to. Dapat award space login yung makikita natin yung itsura. Mabagal yun na. awardspace.com, user login. Ito na yung fake. So magkamukha na. So dun sa steps natin, tapos na yung na-clone natin yung target login page. Next step natin is to modify the login form para makapture natin yung username password na ilalagay dito at isasubmit. So paano natin gagawin yan? Balik tayo dun sa awardspace. Sa code na yan, copy ko muna, lalagay ko lang doon sa Visual Studio Code para madali yung pag-edit. So, hahanapin nyo yung form tab. Balikan natin yung ano tawag dyan, yung login page. I-right click nyo yun, yung username password. Right click nyo lang, ba't hindi ko ma-right. Tapos inspect. Ang importante dyan, malaman nyo yung input, ito, para sa username and password. So sa username, nakalagay dyan, ang name daw is username. Pag sa password naman, ito. Pag yung password naman, ang name password. Tapos yung form, ito siya. Meron siyang action na papunta doon sa login.html. Edit ko na lang kasi ito yung isa-search ko doon sa code. So copy ko siya. Tapos dito, hanapin ko siya yung code doon. Ito yung papalitan natin. Kasi ito, dapat hindi na siya mag-login doon sa award space. So, ilalagay na natin dyan yung code natin mismo. Kung paano mahatak yung username and password. So ito, aalisin na natin to, pati yung HTTPS, alisin na natin yung S, kasi ang gagamitin natin yung award space mismo. Diba, ang domain ko dito, ito, so ito yung kakopy ko. Balik ako doon sa code Ito na yung ipipaste ko dito. Tapos, maglalagay lang ako ng PHP file kung saan yun yung magagrab ng username and password. So, ilalagay ko na lang dito, hack.php. Tapos, okay na yan, copy ko. Balik na ako doon sa award space. So, sa web hosting, i-update ko na to, paste. Tapos, save ko na. After ko ma-save, balik ako dun sa sa file manager. Dapat i-create ko po yung hack.php. Iko-code ko siya. So, dito create ako ng another file. Dito ko ma-create yung hack.php. Create. Tapos, iko-code ko na to. Open ko na lang. Edit. Dito ko na mismo iko-code i-ano ko na lang para mabilis. Enlarge ko na lang. So dito magko-code na ako ng PHP code, tapos closing PHP, tapos mag-if condition na lang ako dito na dapat yung server, open and close bracket, request underscore method,
is equal to post. Para yung capture lang natin is yung mga post method lang. Tandaan nyo, balikan natin yung code dito. Nakalagay dito yung method niya. Method Post. So dapat ang aabangan lang natin is yung post method lang. So kaya naglagay ako ng if. So dito sa if block ako lalagay para makapture natin yung username password. Balikan natin yung code. Nakalagay dyan, ang kailangan natin makuha yung input ng username. password. Ito yon, tapos yung input ng password. So paano natin makukuha yun? Lalagay ko siya sa variable $sign, lalagay ko siya sa variable na username, lowercase ko na lang, username, tapos equal, tapos maglalagay lang ako ng failsafe using isset para ma-check kung nakaset ba yung username mo hindi. Isset, tapos $sign, post, open and close bracket, tapos yung pangalan ng username, tama ba? Username, tapos close parenthesis, magpo-question mark ako para ma-check ko kung na-set ba siya or hindi. Kapag na-set siya, kukunin ko yung value. So kakopy ko na lang to, paste ko dito. Pero if hindi siya na-set, colon, bibigyan ko siya ng value na blank. Ayan, blank. Kanya, nag-gets ba? Hindi na. Kasi pa na pala to. Di ba nag-gets? So, ang purpose ko nitong iset, parang if condition yan, kaya ako clinose sa parenthesis, set daw ba yung post username? Naka-ano ba siya? Kumbaga sa JavaScript, naka-define ba siya? Kapag naka-define siya, kunin mo yung value ng username na galing doon sa post method. Ilalagay ko siya sa variable na username. Kapag hindi siya nakaset, ilalagay natin blanco. Okay? Magawalang username. So, kakopy ko na lang to para sa password. Copy. Paste. Tapos, palitan na lang natin to ng password. Walang control dito. Nasa direct ako ng code. Tapos, nalagay na natin sa variable na username password, yung tinype na username password. Paano ko na siya i-save as text file? Dapat malalagay ko na siya sa isang text file yung username password. So, ang gagamitin kong function sa PHP is yung file underscore put content. Okay. Yung function ko na yan is para mag-save ng data sa isang file. So, ang first parameter niya is kung anong file. Maglalagay na lang ako ng file dyan na hack.txt. First parameter yan ha. Second parameter naman is kung ano yung data na isa-save doon. So, ang data na isa-save ko doon is yung katulad nung nilagay ko sa ito. So, copy ko na lang to. So, pe-paste ko na ito dito. Tapos ito, papalitan ko na lang ng variable nung username. Tapos ito, variable nung password. Semicolon. Tapos, yan, isa-save ko na. Ayun. Oops, may nakalimutan ako, yung closing parenthesis. Tapos, ang gagawin ko, maglalagay ako ng new line, so \n. Tapos, sa third parameter, file append. Ibig sabihin po ng file append, dinudugtong niya lang lagi yung bagong record. So, yung mga previous na nakuha natin username password, di mabubura. So, ganun po siya. So, save ko. Tapos, baka ko, create ko lang yung file na hack.txt. So, mag-create ako ng file. Nasaan na ba yung create dito? Wala yung create. Nasaan na yung create? Hindi ko makita. Ito, create file, tapos hack.txt. So, dapat dito masasave yung username password. Pag in-open ko yan,
wala pang laman. So dapat matry na natin kung mag-work ba or hindi. So refresh ko na lang to ah. Hello world na lang. Tapos login na tayo. So ayan, tignan natin kung na-save na. Dapat nalabas na siya dito. Ayan, lumabas na siya. Ito na yung username, hello, yung password word. Pero napansin niyo doon parang may kulang. Ba't naging white page lang siya? So may kulang. Hindi natin mag-redirect doon sa original na award space. So i-code ko lang ulit yun. May idadagdag lang akong code dito. Doon sa hack.php natin. Sa pinakababa, maglalagay po ako ng header na function. Sa PHP po, function siya para yung ipapadala mong header sa request as a response. Basta set mo yung mga header values. So yung header na location, pang ano po siya, pang redirect. Location, colon, tapos kung saan natin siya i-redirect. I-redirect natin siya sa original na award space, login. So balik tayo dun sa code, ipe-paste ko yung URL kung saan yung original award space login. Tapos, yan. Save. So try ko ulit. Back ko na. Gawin ko na lang itong hello universe. Login. Ayan. So nung nag-login ako, napunta siya dun sa award space, legit na award space. Tignan natin yung hack.txt. Dapat may hello universe na yun. So ito, hello universe. So okay na. So nasa-save na natin sa text file. So ito yung twist kung gagawin nyo para ma-exempt ka sa exam. Ang target website nyo is Facebook. Dapat makuha yung username password. Tapos, eto po, dapat yung username password hindi lang masasave sa text file, dapat masend din doon sa Discord web ko na ginawa ko. So ito, kakopy paste ko na lang to doon sa GC.